Sa sumunod na eksena, matapos ang mga kaganapan na yon, pumunta tayo sa bahay nila Ayase, at dito, sabay-sabay silang kumain magkakaibigan at kasama din dito si Aira at Turbo Granny. Napatitig sina Okaron at Seiko sa tahimik na kumakain na Ayase at Aira, at habang kumukha itong si Ayase ng pagkain ay napatanong ito na tama ba nagalit si Aira sa kanya dahil binagsakan niya ito ng palanggana sa ulo, at idinagdag na hindi niya sinusubukang maging close na kaibigan na yon, pero ayaw niya din naman na maging magkaaway sila, kaya sinabi niyang sobra ang nagawa niya noon at humingi ito ng sorry. Ngayon naman daw ay gusto niya na mag-sorry din si Aira kay Okaron dahil sa pinagmukha niya yung tanga. At pagkatapos nun ay magiging even na sila, kung saan tinanong ni Aira kung wala ba siyang kahit kaunting ideya dito, at hindi siya magho-hold ng grudge sa isang bagay na kasing babaw ng wash basin incident, at sinabi niya na hinahabol niya si Ayase dahil alam niyang isa itong demon. Dahil dun ay sinabi ni Ayase na kanina niya pa sinasabi dito na hindi siya demonyo, at mali daw ang inaakala nito sa lahat, at ngayon daw ay nag-turn ito sa kanya, at if else, isa raw itong pain in the ass. Kung gayon naman daw ika ni Aira, ano naman daw nilalang si Okaron, kaya napaubo sa gulat si Okaron. Nung kinalaban daw nila si Acrobat Silky ay naging kamukha ng isang demon si Okaron, at no way naman daw na yung babaeng ito, point ang kay Seiko, ang kanyang lola, at hot daw yun at masyadong bata. Kaya nakuha niya yung atensyon nito ni Seiko at pinuri siya nun sa pagsabi na isa siyang sweet girl, at sa katunayan daw ay isang demon si Ayase, na nagpairita kay Ayase at nagpasigaw dito na tumahimik siyang old hag, at nagsasanhi lang ito ng gulo. Napakomento naman si Aira na sabi niya na nga ba, at agad niyang tinuro si Ayase habang sinisigaw na si Okaron at si Seiko ay parehong demons, at si Ayase naman daw ang boss na in charge sa mga yun, at suspetsa niya daw na ang aim nila ay wasakin ang mundong yun. Dahil dito ay napasigaw na naman si Ayase at napatanong na isa ba siyang total idiot. At kung may ganong klaseng kapangyarihan daw siya ay ang una niyang gagawin doon ay papasabugin niya yung ulo nito. At wag daw nito i-aggravate ang kanyang pubescent paranoia. Kung saan shock na sinabi ni Aira na papasabugin nito yung ulo niya. At napaaha ito dahil na-reveal na daw ang tunay na nature nito ni Ayase. Tumayo na si Aira habang inuubos ang kanyang pagkain, at ipinahayag niya na bagamat wala pa siyang sapat na lakas para talunin si Ayase ngayon, ay tiwala siyang darating ang araw na yon, at kapang nangyari daw yun ay madudurog niya itong si Ayase. Tumayo rin si Ayase at tinanggap ang hamon niya na may pagmamalaki, at nangakong lubusan niyang dudurugin si Aira. Kaya napakomento si Aira na wag siya nitong malitin dahil meron daw itong isang bagay na nakakalimutan, at yun ay pinili daw siya mismo upang pangalagaan ang kapayapaan ng mundo dahil sa kanyang walang kapantay na cuteness. At habang sinasabi niya ito ay nag-posing siya na naka-peace sign. Matapos yun ay kinuha na ni Aira yung mga gamit niya at tumakbo na papalabas ng bahay nila habang sinisigaw na salamat sa pagpapapasok sa kanya. At masarap daw yung somen noodles na ginawa ni Seiko, kaya sumigaw si Ayase dito na sandali lang at hindi pa ito tapos na kausapin siya. Dahil sa mga natanggap na papuri ni Seiko kay Aira ay kinampihan niya ito at sinabi na kumapit lang ito dahil mabubugbog niya din yung si Ayase one day, at nagro-root daw siyang auntie niya dito. Kaya nabuisit din sa kanya si Ayase at tinawag siyang old hag, at ano daw yung sa tingin nitong ginagawa niya. Bago naman tuluyang lumabas si Aira ay tinawag niya si Okaron, kaya nakuha niya yung atensyon nito, at pinpoint niya na isa itong demon pero iniligtas siya noon ng ilang beses, na nagpatanong sa kanya kung bakit, kaya nagtaka dun si Okaron habang si Ayase ay napasigaw na kanina niya pa sinasabi na hindi siya isang demon. Sumagot naman si Okaron na tama naman na natural lang na kapag nasa masamang kalagayan ang isang tao, ay susubukan mong tumulong. Tila nagka-feels dito si Aira nang marinig yon, at nauunawaan niya naman na meron pa ring human na natitira sa puso nito, at dahil dun ay palalayain niya daw ito mula sa grasp ni Ayase, at ipinapangako niya daw yon. Matapos niya yun sabihin ay napablush si Aira, at naglakad na ulit papaalis. Kung saan nagulat si Ayase sa reaksyon niya at sinabi na ano yung nangyari dun at talagang wala sa hulog yung utak niya. At dinagdag ni Okaron na sobrang na-misunderstood niya talaga yung mga bagay-bagay. Habang naglalakad, sinabi ni Aira sa sarili niya na maling magka-feelings siya kay Okaron dahil isa daw siyang human, at isa yung demon, at hindi daw yun maaari. Sa sumunod na eksena, biglang napasigaw si Okaron na sandali lang at hindi ba kaya ng kinakausap niya na gawin ang gagawin nito in a more normal way.
At lumalabas na kausap nito si Turbo Granny habang hawak-hawak nun ang isa sa kanyang mga nawalang Jolens. At sinabi na tigilan nito ang pagreklamo at sinabi na daw nito sa kanya na ibabalik nito ang kanyang Jolens, at magseryoso na daw siya dun. Humanda naman sila Seiko at Ayase na para bang nasa isang baseball game at sinasabi dito ni Seiko na the pitchers got the jitters, kaya napatanong si Okarun sa takot kung bakit niya sinusubukang iba't away yung Jolen niya. Habang si Turbo Granny ay kinwestiyon ng sinabi ni Seiko at sinabi na sino daw ba sa tingin nito ang kinakausap niya, at panoorin lang daw nito ang ball ni Old Turbo Granny na pumunta sa kanya. Naghandang bumato ng malakas si Turbo Granny, at pagkabato niya sa Jolen ni Okarun ay sumigaw ito na ipapakain niya yung mga sinabi ni Seiko sa kanya, kung saan rumbat si Seiko na masyado siyang masalita, at sinubukan niyang tamaan yung fastball ni Turbo Granny. Gayunpaman, hindi natama ni Seiko ang Jolens, kaya solido yung tumama sa saging ni Okarun, na nagpasigaw doon na noo. Sa lakas ng bato ni Turbo Granny ay napatalsik pa dun si Okarun, habang ang nagpapanggap na catcher na si Ayase ay sumigaw na strike batter out. Agad naman na pinatalon-talon ni Seiko si Okarun pagkatapos tumama ng kanyang Jolen sa groin nito, kung saan ginawa naman yun ni Okarun. Matapos tumalon-talon ay habang tinitignan niya yun ay napatanong si Ayase kung bumalik na ba yun, at di nagtagal ay napasigaw siya sa tuwa na nabalik na niya ang isa sa mga Jolens niya, kaya napa-cheer si Ayase. Nagkomento naman si Seiko na high and inside yung bola, at tatamaan niya na daw yun sa susunod, at nagyabang naman si Turbo Granny sa pagtanong na hindi daw ba ay smoke ang sa bilis yung bola niya, habang si Ayase ay tinatanong si Okarun na hindi ba't maganda na naibalik na niya yung isa sa kanyang Jolens, kaya sinabi ni Okarun dun na nakakahiya. Sa sumunod na eksena, nasa school na sila Ayase at Okarun, at habang naglalakad sa hallway ay napakomento si Ayase na nakuha na nila yung isang Jolen, pero wala silang lead sa pangalawa. At sumang-ayon dun si Okarun. Napatanong si Ayase na hindi ba't merong PC si Okarun na para sa mga paranormal message boards, kung saan nagsorry si Okarun dahil wala daw siyang ganon. Inisip naman ni Ayase na siguro ay dapat siyang kumuha ng isa pang trabaho para makakuha ng replacement phone dahil yung mga 4-year loans na yun ay isang serious rip-off daw. Pagkatapos nun, nagpaalam na siya kay Okarun at magkita na lang daw sila sa roof at lunch. At nagsorry naman si Okarun sa kanya at sinabi na gusto nitong gawin ng isang report over lunch. Inacknowledge naman ni Ayase yung sinabi niya, at tinanong kung after school kaya kung pwede siya at pumunta sila sa isang internet cafe, pero nagsorry lang ulit si Okarun at nang sasabihin pa lang ni Okarun yung dahilan niya, ay hindi na lang yun pinansin ni Ayase at hinayaan na lang. Dahil hindi siya sinamahan ni Okarun for lunch, pumunta si Ayase sa dalawa niyang kaibigan at ang mga ito na lang ang inaya niyang mag-lunch, kaya napatanong si Miko na paano si Okarun, kung saan pinaliwanag ni Ayase na may kinakailangan yung gawing report, kaya napakomento yung isa pang kaibigan niya ng Odang at ay paggawa niya daw kaya yung report niya dun, habang si Miko ay sinasabi na ang hardcore ni Okarun. Sumang-ayon dun si Ayase, at sinabi na pero may something fishy daw sa lahat ng yon, kaya napatanong si Miko kung ano yung ibig niyang sabihin, at sumagot siya na may tinatago yun, at parang napaka-obvious lang daw kasi nun. Babae daw ba yung tinatago nun, tanong ni Miko, at humindi naman siya, at si Okarun daw ang huling tao na sususpetsahan niya sa ganung bagay. Pero nang sasabihin niya pa lang na may pero, ay naisip niya si Aira, pero hindi niya yun tinanggi niya pa din na hindi yun gagawin ni Okarun. Bigla niyang napagdesisyonan na bumili na lang inumin, kung saan nagpasabay si Miko sa kanya ng isang pampi. Bumili na si Ayase sa isang stall sa kanilang school ng inumin, at bumili siya dito ng 2 cartons ng Pampi Orange, at habang naglalakad pabalik ay napaisip siya kung ano kaya yung gagawin nun ni Okarun, at sobrang uneasy daw ng pakiramdam niya for some reason. Naisip niya tuloy na baka dapat si Tiang sumilip sandali sa Class C pero mabilis niya itong binura sa isip niya dahil baka abalahin lang niya si Okarun na gumagawa ng report, at mas okay na daw na gawin niya na lang yung homework niya. Gayunpaman, habang naglalakad ay nanlakihan ang kanyang mga mata sa kanyang napansin, at lumalabas na nakita nito si Okarun na nakapatong kay Aira sa likod ng isang building sa school nila. Police! Help! Police! Help! Nabitiwan ni Ayase ang kanyang daladalang carton sa gulat nang makita niya ang eksenang ito. Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa panahon bago pa mangyari ang mga kaganapan na ito, at dito, nagpo-push up si Okarun,
At matapos nito magawa ang 20 reps, bumigay na yung mga braso niya at sinabi na hindi yun mabuti at hindi daw dapat maging ganon. Kapag hinanap na daw nila ang isa pang jawline niya, ay siguradong lalabas na naman ang isa pang halimaw at kinakailangan niya yung labanan. At habang sinasabi ito ay nilagyan niya yung sarili niya ng wrist weights at nagsimula naman siyang mag-squats habang inaalala ang training na pinapagawa sa kanya ni Seiko na 5 sets of 100 push-ups, sit-ups, back exercises, at squats, at inisip niya din dito na kinakailangan niyang maging tough at malakas, dahil kapag hindi yun nangyari ay malalagay niya sa kapahamakan si Ayase. Dumating naman dun si Aira at tinawag siya nito, kaya napalingon siya dun at napatanong kung may maitutulong ba siya dito, kung saan pinpoint ulit ni Aira na siya siyang demon at ito naman ay isang human, at habang sinasabi niya na kahit alam niyang mali ito, ay napaside comment si Okarun na hindi naman siya demon. Itinuloy ni Aira yung sasabihin niya, at sinabi niya na kahit alam niyang mali ito ay hindi niya mapigil ang lumabas ang kanyang feelings, kaya napatanong si Okarun na ano daw yun. Ini-stretch ni Aira yung kamay niya kay Okarun at inutusan yung manatili lang dun, kaya nagtaka ulit si Okarun kung ano meron, pero inutusan niya lang itong huwag gumalaw at isara ang mga mata, kaya napasigaw si Okarun na sandali lang. Lumapit si Aira sa kanya at bigla siya nung sinubukan halikan, kaya napasigaw si Okarun at naitulak niya yung mukha noon ni Aira papalayo sa kanya. Bakit naman daw yun iniwasan ni Okarun, tanong ni Aira, at bakit daw ito nagiging weird? Kaya kumontra si Okarun na siya yung nagiging weird dito at bakit niya naman daw yun gagawin out of nowhere. Nirason naman ni Aira na hindi ba't tama lang na kapag nagko-confess ka ng feelings sa isang tao ay kinakailangan mo silang halikan, kaya napaha dun si Okarun. Dinagdag ni Aira na nabasa niya yun sa isang libro, at nakasulat daw doon na ang isang confession ay nag-equate a kiss, at ang isang lalaki daw ay merong obligasyon na tanggapin ang confession na yun. Napatameme si Okarun dito at sinabi na lahat ng iyon ay mali. At anong klaseng libro daw ba yung binabasa nito? Kaya sinabi ni Aira na nasa din yun ng kanyang dad, kaya napasigaw si Okarun na dirty magazine yung binasa niya. Tila nagsimulang makipagpatintero si Okarun kay Aira para makaalis. At habang nangyayari yun ay tinatanong niya na hindi ba't popular itong si Aira sa mga lalaki, kaya paano daw ito naging romantically awkward? Kung saan patanong lang na sinabi ni Aira ang mga katagang romantang swords, na nagpasigaw kay Okarun na hindi yun yung sinabi niya. Nag-clasp ang kanilang mga kamay at nagtagisan ng lakas, at dito ay hiniling ni Okarun na tigilan na yun ni Aira dahil ang isang attractive person ay hindi dapat umaakto ng ganun, kung saan sumagot si Aira na wag niyang pag-isahin ng popularity at romance, at hindi niya din naman daw alam kung ano ang kailangan para maging sikat, at hindi daw siya romantically awkward, at hindi niya lang alam ang mga bagay-bagay kaya wag daw siya nitong gawing katatawanan. Kumontra naman si Okarun na yun yung definition ng romantically awkward, at maling-mali daw yung iniisip nito ni Aira. Pinilit peren ni Aira ang sarili niya kay Okarun at nagrason na ito yung pinakaunang beses na naramdaman niya yun, kaya hayaan na daw siya nitong mag-confess, kaya napakomento si Okarun na insane na ba siya at na-possess daw ba ito ulit o kung ano. Swinip naman ni Aira yung isang paa ni Okarun dito kaya na off-balance na dun si Okarun, at dahil dun ay natambo silang dalawa na nagsanhi ng kanilang posisyon na nasa taas ni Okarun si Aira, at dito ay kita ang pagka-flustered nilang dalawa sa nangyari. Pinout ni Aira yung mga labi niya dito na para bang nag-e-expect na ng halik kay Okarun, at dito na sila nakita ni Ayase. Narinig ni Okarun ang pagkalaglag ng mga daladala ng juice cartons, at pagkalingon niya dito ay kita ang pagkagulat sa mukha ni Ayase sa nakita niya. Sinubukan ni Okarun na magpaliwanag dito, pero agad yung na-cut off nang sabihin ni Aira na bilisan na niya at gawin niya na yon, kaya napasigaw na si Okarun na mali ang iniisip doon ni Ayase, pero huli na ang lahat at na-disappoint na sa kanya si Ayase, at galit nung sinabi na isa siyang third burger at umalis na. Dahil doon ay sinubukang habulin ni Okarun si Ayase habang pinapaliwanag na mali ang iniisip nito sa nangyari, kaya kumontra si Ayase at sinabi niya daw na gumagawa siya ng report, pero ngayon ay makikita niya itong nakikipaglabing-labing sa skunk na yun. Pinoint ni Ayase na nakatanggal yung jacket niya dun, pawis, at ano daw yung mga nasa kamay nun, mga S&M things, kaya sinabi ni Okarun na may logical reason para sa lahat ng yun. Gayunpaman, patuloy lang ang pag-walkout ni Ayase habang sinasabi na ayaw niyang marinig yung excuses nito, at kasinungalingan lang daw pala yung report, kung saan sumang-ayon si Okarun na kasinungalingan lang yun.
Dahil dun ay disappointed na sinabi na sapat na ang mga narinig niya dun, kaya sinubukan ulit ni Okarun na sabihin na sandali lang at meron siyang valid reasons, kaya napasigaw na si Ayase dito na sapat na nga daw ang mga narinig niya, kaya napatigil sa paghabol sa kanya si Okarun, at hinayaan na lang siya noon na umalis. Pagbalik naman ni Ayase sa classroom kung nasaan sila Miko, ay tinanong noon kung nabili ba nito yung pumpy juice niya, kung saan umupo lang si Ayase sa desk niya at inumpog ang kanyang ulo dun habang sinasabi na pinamigay niya yun sa grounds, kaya napatameme yung isa niyang kaibigan kung some kind of joke ba yun, at napatanong si Miko kung were they out. Sumagot si Ayase na sandali lang daw at nag-iisip siya, na nagpatakas sa mga kaibigan niya na nag-iisip siya. Sa sumunod na eksena, dumako tayo sa susunod nilang klase kung saan pinag-aaralan nila ang isang Japanese mantis shrimp, at pinaliwanag dito ng kanilang teacher na meron itong punching speed of 80 km/h with 150 kg of force, at kung kasing laki daw yun ng isang human, ang katumbas noon ay 700 tons, at magagawa daw noon makapagpatumba ng elepante gamit ang isang blow. Kahit nasa equation daw ang resistance ng water, ay ganun kalakas ang force noon, at kung nasa air lang daw yun ay imagine na lang nila yung destructive power nito. Habang umay na tinititigan ni Ayase yung shrimp, ay bigla niya yung kinausap at sinabi na nauunawaan niya iyon at minsan daw pala ay nararamdaman nun ang overwhelming desire na pagsusuntukin ng mga bagay-bagay. Kaya nagulat dun yung mga kaibigan niya at talagang masama na daw yung pakiramdam niya. Lumalabas na tumatak talaga sa isip ni Ayase yung nakita niyang eksena kanina, at dito ay halatadong bothered siya dun. Bilang solusyon para mawala yun sa isip niya ay sinubukan niyang pagsasapakin yung mukha niya, at di nagtagal ay tinihil niya na yun at napasay na lang. Dito na napagtanto ng mga kaibigan niya na walang pag-aalinlangan na naposes na siya ng espiritu ng shrimp. Sa kabilang banda naman, habang nakikinig si Okarun sa kanyang klase, ay patuloy ang pag-training nito sa pamamagitan ng patagang bicep curls, at iniisip niya dito na tama si Ayase at walang point na gumawa ng excuses. Inakala daw niya na kapag lumakas siya ng hindi nun nalalaman ay magmumukha siyang cool dun, at ngayon daw ay sinabi niya dun ng isang outright lie, at ang sitwasyon niya ngayon ang naging bunga nun. Na-disappoint niya daw yun, kaya inisip niya kung ano na yung gagawin niya dun, at kung talagang importante daw sa kanya si Ayase ay sinabi niya sa sarili niya ay dapat niyang kalimutan ang excuses at maging tough. Habang iniisip ang mga yon ay bigla niyang napansin yung lapag niya na naging tubig na, at pagkalingon niya sa paligid niya ay bigla na lang nawala ang mga kaklase at teacher niya dito. May sumigaw naman sa labas ng classroom niya na nagpakuha ng kanyang atensyon, at habang tinatanong ng sumigaw kung meron bang tao dito, ay agad niya yung nilabas, kung saan paglabas niya ay nakita niya si Aira, at napatanong siya dun kung nasaan yung iba. Si Aira naman ay tinanong kung ano ba ito at ano yung nangyayari, at huwag daw sabihin sa kanya Okarun na si Ayase yung may kagagawa nito. Kaya nagtanong din si Okarun at tinanong nito na actually, nasaan daw ba si Ayase? Naghanap-hanap sa ibang classroom si Okarun kung nandoon ba is Ayase, at pinpoint naman sa kanya ni Aira na pitch black sa labas. Kaya nakuha nun yung atensyon ni Okarun at sinabi nito na may na-experience na siya na kagaya nito dati. Sa kabilang banda, nararanasan din ito ni Ayase, at dito, sinusubukan ni Ayase na buksan yung bintana para makalabas siya. Pero hindi niya yun nagawa kaya napakomento na lang siya na talagang nalock na siya sa loob nun. Nakakabuisit daw yung nangyaring ito, at nagsisimula na daw umangat yung tubig dun. Napaisip din siya kung ano kaya yung nangyayari sa side ni Okarun, o baka sa kanya lang daw nangyayari ang fenomeno na ito. Nang maisip niya si Okarun ay bumalik yung init ng ulo niya, kaya napasigaw siya doon na kahit iniisip niya lang yun ay naiirita na siya, at ano daw ba meron sa tubig dito. Napatigil naman siya sa pagsasalita nang may marinig siya sa kanyang harapan na para bang kumikilos, at na-realize niya dito na papalapit ang pagtakbo nun sa kanya. Pinakinggan niyang maigi kung ano yon, at nang titigan niya yung kabilang side ng hallway na kanyang kinatatayuan, ay nakakita siya dito ng isang nilalang na mukhang ahas na lumalangoy sa tubig dun. Pagkalingon ng halimaw na ito, ay sa kabutihang palad ay nagawa ni Ayase na makapagtago sa isang classroom. Sinubukang silipin ni Ayase yung halimaw, at habang sinisilip niya yon ay napaisip siya kung ano kayang nilalang yon, o baka isang dinosaur, at sa kasamaang palad ay dahil sa paggalaw ng kanyang mga paa, nakagawa ito ng kaunting splashing sound,
kaya napatakip si Ayase ng bibig sa gulat ng kanyang ginawa, at nakuha nun yung atensyon ng halimaw. Nagsimulang umagos yung tubig sa lapag na parabang papalapit yung halimaw sa kanya, kaya kita ang kaba sa kanyang mukha dito habang pinipigilang makagawa ulit ng ingay. Sa isang iglap, biglang nagpalabas yung halimaw ng isang napakalakas na laser-like projectile na nangwasak sa classroom na pinagtataguan ni Ayase. Matapos tignan kung meron bang tao sa loob nun at nang wala itong makita ay umalis na ito at bumalik sa kanyang paglangoy kung san man. Lumalabas na nagawang makayuko ni Ayase bago ipalabas ng halimaw na yun yung atake kanina, at kita dito ang pagkagulat niya, at takot na napasigaw kung nasaan na kaya si Okarun. Sa kabilang banda, narinig naman nila Aira at Okarun yung ingay na ginawa ng atake ng halimaw kaya napalingon sila sa kabilang banda ng hallway, at napatanong si Aira kung anong ingay kaya yun, kung saan sumagot si Okarun na hindi niya yun alam at kasing tunog daw yun ng explosion. Takot naman na tinanong ni Aira kung ano ba talaga yung nangyayari dun, at tama daw ba na hindi ito some kind of trap na ginawa nito ni Okarun at Ayase para sa kanya, kung saan naiiritang sinabi ni Okarun na hindi, at kaya niya din daw itanong yun kay Aira. Matapos yun ay pinaliwanag ni Okarun na nangyari din ang ganitong klaseng bagay sa kanila ni Ayase kung saan naging pitch black ang paligid at na-walled in sila dun. Napatanong naman si Aira kung ano yung ginawa nila dun, kaya sumagot si Okarun na nung natalo nila yung alien ay bumalik na sa normal ang lahat, kung saan nagulat si Aira nang i-mention niya yung alien. Napasaglit lang si Aira dito at gulat na gulat nitong tinanong na sinasabi niya ba na nag-e-exist ang mga alien, at sumang-ayon si Okarun at actually daw, mas nasty pa yun kesa sa mga ghosts at goblins. Nagulat ulit dun si Aira at bakit daw ba siya exactly inatake ng mga alien, kung saan sinabi niya na hindi niya alam kung bakit, pero pinaliwanag niya na nangongolekta sila ng human reproductive organs for some reason at nung sasabihin niya na pero, biglang may lumabas na isang nilalang sa kanilang harapan na may korteng traditional straw hat para sa ulo, at meron itong boxing gloves na suot-suot, at nakahanda itong makipagsuntukan. Nagsimulang kumanta yung kakaibang nilalang na ito na may lyrics Chiquitita You and My Cry, kaya nabahala dun sila Aira at Okarun, at agad na sumugod ito habang kinakanta ang mga katagang Chiquitita Shining Above You. Nagpadala ng left uppercut yung nilalang na ito sa kanilang dalawa, pero nagawang maakay ni Okarun si Aira at mailagan ang ataking yun. Nagulat yung nilalang sa bilis ni Okarun, habang si Aira ay napablush nang buhatin siya ni Okarun habang sinasabi nun na what a bummer. Lumalabas na nagawang makapag-transform agad ni Okarun sa kanyang Turbo Granny Cursed form, at agad niyang ibinaba si Aira at sinabi hindi niya yung pwedeng gawin at sino daw ba siya para mangligtas ng mga babae dun. Pagkababa niya kay Aira ay pumorma na ito para umatake, at tinawag nito si Aira na Aira-chan at pinaliwanag na makakagulo lang ito kaya pumunta na lang ito sa ibang lugar. Napablush naman si Aira nang marinig niyang tawagin siya nito na Aira-chan, at saan naman daw ito nagge-get off dahil hindi pa nga daw siya nito kinikiss, habang si Okarun ay napakomento lang na ang depressing nito. Nagsimula ulit na kumilos ang kalaban nilang nilalang, at habang sinasabi nito ang mga katagang Chiquitita You and My Cry, Chiquitita Shining Above You, ay para bang hinihypnotize nito si Okarun, kung saan napansin din yun ni Okarun. Biglang nakaramdam ng napakalakas na gravitational force si Okarun dito na nagpabaon sa kanya sa lapag, at napabalik siya nun sa kanyang normal form, at napasigaw sa pag-aalala si Aira sa kanya. May mga nagsilabasan namang iba pang nilalang sa likuran ni Aira, at pumalibot din ang mga ito kay Okarun. Nagkomento ang isa dito na sa wakas ay nagkita na sila, at tinawag niya si Okarun naman person, at napansin ni Okarun na mga Serpoians ang mga dumating dun. Naglabas naman si Aira ng isang cross at sumigaw na lumayo ang mga ito kay Okarun, at siya daw ang lalaban sa mga ito, kung saan sinigawan siya ni Okarun na tumakbo na siya, at mga babae daw ang target ng mga kalaban nila. Iniangat ng isa sa mga Serpoians ang kamay nito at itinapat kay Aira, at agad nito yung pinatalsik gamit ang hindi malamang force. Nag-alala si Okarun sa tumalsik na Aira, at napakomento yung mga Serpoians na tanging mga taong may high spirituality ang kayang makapasok sa void nila, kaya naisip nila kung nagmamalfunction ba yung apparatus nila. Sinabi din ng mga ito na pumunta sila para sa saging nito ni Okarun,
At 2 beses nitong sinabi na gusto niya yon. Sumigaw sa galit si Okarun na bakit ba lahat sila ay gusto ang kanyang saging. Kaya sumagot yung isa sa mga Serpoians na dahil yon sa endowed si Okarun ng good set na saging. Na-surpass daw niya ang kanilang science at technology, at nagpo-possess daw siya ng marvelous abilities. Gusto daw siya nila at kinakailangan nila siyang pag-eksperimentuhan at itatransplant daw nila yung abilities niya sa kanila. Kumontra naman si Okarun na yung powers na yun ay galing sa isang curse at hindi niya naman daw sariling powers ang mga yon, at meron daw siyang less physical abilities kumpara sa isang average person. Kinwestiyon naman ng Serpoian yung sinabi niyang curse, at anong klaseng banana organ situation yon, kaya naiiritang tinanong ni Okarun na paano niya yun malalaman. Sa kaisip-isipan ni Okarun ay napapamura na lang siya dahil sinusubukan niya daw mag-transform doon pero hindi niya magawa. At para daw bang sinusuppress ni Ayase yung curse niya dito gamit ang powers nun. Nagsimulang umangat si Okarun at tila natutunaw yung damit niya dito habang nangyayari yun, at lumalabas na inaangat na siya ng mga Serpoians para simulan na daw nila ang surgery. Inilabas bigla ng isang Serpoian doon ng isang gunting galing sa kanyang crotch at tinanong nito na dapat ba nilang unahin na putulin yung saging nito ni Okarun, kaya nanlaki yung mga mata ni Okarun sa kaba nang marinig yun. Napasigaw siya na hindi at meron na lang nga daw siyang isang testicle doon, at habang sinasabi niya yon ay tila may mga buhok na lumalangoy sa tubig, at bigla yung pumulupot sa leeg ng isa sa mga Serpoians doon. Biglang merong isang babae na may mahaba ang buhok na nagsimulang mag-headspin ng mabilis para mapatalsik yung mga Serpoians na sinusubukang putulin ang saging ni Okarun. Nagulat si Okarun sa pangyayari at napatitig yung iba pang Serpoians at yung weird being na may boxing gloves dun. Nagkomento naman yung babaeng umikot-ikot dito na mukhang talagang isa siyang chosen one, at ipinakita sa atin dito yung mukha ni Acrobatic Silky. Lumalabas na mukhang si Aira ang may kagagawa ng lahat ng iyon, at napunta sa kanya dito ang mga kapangyarihan ni Acrobatic Silky. Matapos ang kanyang headspin move, ay nagkomento ito habang nagiging maskara niya yung mukha ni Acrobatic Silky na ngayon ay pakawalan daw nila si Okarun. Nang magseryoso na ulit si Aira, napansin ni Okarun na kamukha ni Aira si Acrobatic Silky dito, at pinatalsik na ulit ni Aira ang isa pang Serpoian doon. Pagkatapos mapatamba ni Aira yung huling nagpapa-levitate kay Okarun, ay bumagsak na sa lapag si Okarun, at agad niya yung tinanong kung okay lang ba ito, kung saan pagkalinong ni Aira ay nakita niya yung bareback nun habang nag-stretching dahil sa pagbagsak nun, kaya napasigaw si Aira at napablush habang sinisigaw na paano siya naging ganong ka-shameless. Tinakpan tuloy ni Aira yung mga mata niya dito at nahihiyang sinabi na yung pagpapakita daw ba nito ng hubad sa kanya ay under presumption ng isang honorable betrothal, at nang sabi niya na very well, ay nag-transform na siya ulit sa kanyang Acrobatic Silky na face. Napatanong yung isang Serpoian kung isa din daw ba siyang superhuman, at kung gayon daw ay nauunawaan niya na kung bakit ito nakapasok sa void nila. Kung gayon din daw ay habang nandito na sila, tatanggalin na din daw nila yung banana organ niya, at agad na sumugod yung boksingerong alien kay Aira. Pumasok naman si Okarun sa isang classroom at sinabi na sandali lang, at kinakailangan niya munang magsuot ng damit, habang si Aira ay sinasabi na hayaan na ni Okarun ang mga ito sa kanya. Nagpadala ng right straight yung boksingerong nilalang, kung saan madali yung nailaga ni Aira, at nag-follow up naman yung Serpoian ng Serpoform Serpogrammetry, at tumama yun kay Aira pati na rin sa isa boksingerong creature, kaya napatalsik dun si Aira at naiiritang sinabi ng boksingero na pwede daw ba ay wag din siyang atakihin ng Serpoian, kung saan sinabi nun na cheap lang naman siya at napakarami nilang replacements para dito. Pagtayo ni Aira ay napakomento siya na anong klaseng atake yon, at naramdaman niya daw na parang hinampas siya ng isang invisible wall. Nagpaulan ng sandamakmak na suntok yung boksingerong creature kay Aira, at bigla nitong sinabi ang phrase niya at dinagdagan niya yun ng jet punch, kung saan pagkailag ni Aira sa atake na yun ay tumama yun sa pader na nagsanhi ng pagkawasak ng classroom na pinagtataguan ni Okarun, kaya napalipad din si Okarun dun. Sinabi naman ni Aira na talagang isa yung respectable punch, kung saan nagpasalamat yung boksingero in Spanish, at dinagdag ni Aira na pero kung hindi yun kumukonekta ay wala rin yung katumbas.
Dahil doon ay nairita yung boxenjero at sinuibukan ulit siyang sapakin pero madali lang niya ulit yung nailagan. Habang si Okarun ay naiirita na din dahil bakit hindi daw siya makahanap ng kahit anong pwedeng masuot doon. Habang umiilag si Aira ay naghanda ulit yung Serpoyan na gamitin ang kanyang Serpo form Serpogrammetry, kung saan tumama yun sa boxingerong creature kaya pinatigil siya nun, habang si Aira ay nagawa yung mailagan habang nagkokomento na isa siyang honorable nuisance. Sinubukang sumugod ni Aira sa Serpoyan, pero nagawa siyang mapigilan ng boxingerong creature sa pagharang ng kamao nun sa daan niya, at sinabi nun na sandali lang daw. At sinabi naman ni Aira na mukhang nagkakagusto na ito sa kanya, kung sa habang nagsasabayan sila ay sumagot yung boxingerong creature na not in the least, at nagsorry naman si Aira dahil meron ng tina-target ang kanyang puso. Gayunpaman daw, bibigyan niya pera nito ng maraming chance para sumubok, at matapos niya yun sabihin ay sinipa niya yung ulo ng boxenjero papunta sa taas na nagpabaon ng ulo nun sa ceiling. Dinagdag ni Aira na yun ay isang requirement para sa isang refined lady na kagaya niya. Napasigaw sa inis yung boxingero dito dahil na-stuck yung ulo niya sa ceiling, habang si Aira ay hinanap na yung annoying na Serpoyan. Gayunpaman, nang susugurin niya na yun imadali siya nung binaon sa pader gamit ang ability nun. Creepy na sinabi ng Serpoyan dito na ngayon ay nahuli na niya itong woman person, habang si Aira ay hirap na hirap dito at iniisip na ano kaya yung nangyayari doon at niyuyupi daw siya. Naglakad papalapit sa kanya yung Serpoyan at sinabi na sa kasulukuyan, iniisip daw ba nito ni Aira na kahit na hindi nito sabihin ang Serpogrammetry ay kaya pera nitong gamitin yung power niya, kung saan galit na sumagot si Aira na sino daw ba ang may pake dun. As if naman daw na mabibigo itong Serpoyan na mapansin na unguarded siya, kung saan sinabi ni Aira na wala namang mahalaga sa pinagsasabi noon at pakawalan na daw siya nito. Quite interesting naman daw ito ika ng Serpoyan, at to think daw na maaaring magkaroon ng multiple people na may special abilities sa iisang lokasyon. At habang itinataas nito yung palda ni Aira ay dinagdag nito na ngayon ay makakaasa na sila for further advancements ng kanilang evolution. Bigla namang nalaglag yung boxingerong creature sa pinagbaunan nitong ceiling kaya napalingon sila dun, at pagbagsak nito ay nag-transform na din yung ibang Serpoyan dun sa kanilang tunay na anyo. Nagkomento itong boxingero na maaaring kamangha-mangha nga ang agility nito ni Aira, pero mukhang wala daw itong masyadong power. Sinabi naman ng kasama nitong Serpoyan na hindi naman nila ito plinano, pero kukunin na din nila yung banana organs nito since nandun na sila. Sumigaw naman si Aira na siya ay isang chosen one, at hindi daw siya matatalo ng mga kagaya nila, at habang sinasabi na surely na ang light of hope ay magbe-beam down from the heavens, ay na-cut short ang kanyang dialogue nang suntukin siya ng malakas ng boxingerong creature sa katawan ng may pambihirang lakas, na nagpatago sa kanya sa pader ng classroom at nagpatalsik sa kanya. Namilipit sa sakit si Aira matapos yon, at habang papalapit yung boxingerong creature sa kanya ay nagkomento yung mga kasama nung Serpoyan na talagang napili siya dito. Napiling mag-aid sa kanilang evolution. Nang sisimulan na ng mga yun yung gagawin nila, sumigaw naman si Okarun na sandali lang, at kahit hubot-hubad pera nito ay tumayo ito sa harapan ni Aira at sinabi na hindi daw ba ay siya yung gusto ng mga ito. At kung gayon ay siya ang haharap sa kanila, kung saan kumontra si Aira sa kanya habang napapablush na pero indecent siya dito. Kaya habang nagtatransform sa kanyang Turbo Granny Curse form ay sinabi niya na meron siyang mas importante pang problema kesa sa damit. Pag-transform niya dito ay napakomento pa siya na nakakaumay ito at gusto niya na lang umuwi, habang yung isa sa mga Serpoyan ay sumang-ayon sa sinabi niya na ang kanyang saging ang kanilang gusto. Ngunit gayon pa man daw, dahil tatlo sila doon ay kaya naman nilang pagsabayin silang dalawa. Nagpalabas ulit ng pambihirang gravitational force yung mga Serpoyan dito, kaya napaluhod lang dito si Okarun at agad na napabalik sa kanyang normal form, at napasigaw silang dalawa ni Aira dito kung ano ba yung nangyayari dun at ina-undo nun yung transformation nila. Pinaliwanag naman ng mga Serpoyan na ito ay isang bagay na kaya nilang gawin sa pamamagitan ng pag-combine ng kanilang psychokinetic powers, at tinatawag nila yung The Awesome Zone, kaya wag na daw nilang isiping mag-transform dahil hindi naman daw sila makakatayo dun. Gayunpaman, meron daw yung isang shortcoming, hindi daw nila kayang makapasok dun, kaya dinala daw nila yung boxingerong nilalang dun para ito ang bumubog sa kanila hanggang sa hindi na sila makagalaw.
Pinagsasapak at tadya ng halimaw na ito ang ulo ni Ocaron, kaya sinubukan itong patigilin ni Aira, at kapag pinagpatuloy daw ng boksingerong nilalang iyon ay mapapatay niya si Ocaron. Nang ipapadala na ng boksingerong creature ang kanyang panapus na suntok, biglang tumayo si Ocaron at malakas nitong ginamit ang sarili niyang katawan na parabang isang javelin, at solido yung tumama sa katawan ng boksingerong creature na nagpatalsik dun. Hindi makapaniwala na nagawa niyang ma-overcome yung awesome zone nila, pero agad nilang napansin na hindi yun yung kaso, at meron daw isang taon na nagre-repel ng kanilang psychokinesis. May nagkomento naman bigla sa likod nila na ngayon ay ito ang mukhang hinding-hindi nito makakalimutan, at pagkalingon ng isa sa mga serpoyan doon ay lumalabas na dumating na sa eksena si Ayase, at nagseselos nitong sinabihan si Ocaron na idiot, at ito daw yung napapala niya sa pakikipaglandian sa mga dumb skunks. Napalingon sa kanya si Ocaron at sinabi nito na kanina pa siya nito gustong makita, at yung mga serpoyan naman ay napauno dahil dumating na daw dun yung woman person na ito doon. Gulat naman ang mga serpoyan nang makita si Ayase na tinawag nilang woman person. Sinabi naman niyang hindi niya raw makakalimutan ang mukha nito. Nainis naman ang mga alien dahil may inassign na sila upang hindi siya makarating dun, hanggang hindi pa nila nakukuha ang banana organs ni Ocaron. Napatanong tuloy sila ano ba ang ginagawa nun. Samantala, habang nakahandusay sa lapag, sinabi ni Ocaron na nais daw nitong makita muli si Ayase. Pinatahimik naman siya nito at sinabi ang huwag tumingin sa kanya, sabay tawag sa kanya na perv. Naiirita naman si Aira na of all people, si Momo Ayase pa daw ang magre-rescue sa kanila. Pero dahil no choice na siya, humingi ito ng tulong sa kanya. Gulat naman si Ayase nang ma-realize na si Aira na ngayon ay si Acro Silky. Habang pumorma upang umatake, sinabi ni Aira na makikipag-cooperate daw ito sa kanya, pero never niya daw i-give up ang dear Ken Takakura niya na nag-transform na din. Muli kinilig na naman si Ayase nang marinig ang pangalan ng crush niya kaya't napahiga ito. Habang ang dalawa naman ay biglang bumalik sa normal at biglang nauntog sa lapag. Tinanong naman ni Aira ano daw ang ginagawa ni Ayase, dapat daw ay gamitin ito ang kapangyarihan niya to keep them in check. Samantala, hindi naman maintindihan ng serpoyan ano ang nangyayari, pero mukhang nasa kanila daw ang upper hand. Inutusan naman ng isa ang kasama niyang gisingin ang tinawag nitong gig worker. Kaya't hinampas nito sa ulo ang shrimp alien at sinabihang gumising at magtrabaho, or else, babawasan daw nila ang sahod nito. Habang nakaupo, nag-sorry naman ang gig worker dahil wala na daw matitira sa kanya. Nairita naman ang serpoyan at sinabing mas madami pa daw itong problema na dinulot kesa worth niya, kaya't pinagalaw nito ang robotic banana niya na nag-reveal ng isang matalim na bagay. Takot naman ang gig worker at sinabing, kahit ano daw, wag lang yon. Pero tinusok na siya nito sa ulo, kaya naman sumigaw siyang wag daw at pinapatigil ito. Tila nag-iba naman ang itsura ng gig worker dahil sa pagturok nito sa ulo niya at lumvel up ang form nito. Nang mag-transform, tinanong naman nito kung kaya ba daw lumaban ng 24 hours nito, sabay tawag na businessman. Nagpakawala naman ito ng shockwave punch kina Ocaron at Aira na napatila po na nga dahil bound pa din sila ng psychokinesis ng mga serpoyan. Sa utos ng mga serpoyan, dire-diretso siyang umatake sa kanila. Nainis naman si Ocaron dahil wala silang magawa upang makalaban. Bigla namang tumayo si Ayase at sinabing, kapag sinabi daw ulit ni Aira ang pangalan na yun ay tapos na siya. Nabahala naman ang mga serpoyan dahil ang lakas daw nito at nerepel ang telekinesis nila. Kaya't inutusan nila ang gig worker na targetin si Ayase. Muli namang nakapag-transform sina Aira na sinabing, hindi daw mangyayari yun on her watch, dahil hindi niya hahayaang hindi nila siya pansinin. Samantala, nang lumabas ang kapangyarihan ni Turbo Granny ay na-disappoint si Ocaron. Sabay naman silang umatake ni Aira na sinabing, kung wala daw ang telekinesis nila, ang laban na yun ay kanya. Sinipa nito sa ulo ang gig worker na ang tanging nasa isip lang ay salary. Kaya naman, with that in mind, nagawa nitong ma-uppercut siya, dahilan para dumiretso sa ceiling si Aira. Nabahala naman si Ayase dahil hindi daw nito nakikita ang pag-atake ng kalaban at delikado yun. Nang mahulog naman si Aira sa ceiling, pumorma na uli upang umatake ang gig worker. Gayunpaman, sinalo siya at hinayla ni Ocaron kaya't nakaiwas siya dun.
Nagulat si Ayase na hindi nito tinamaan si Aira. At dun ni-reveal ni Okarun na nakikita niya raw ang pagsuntok nito. Nang makalapag na nga si Okarun, ay sinipa ni Aira sa ulo ang gig worker kaya't nainis ito. Sumapak siya gamit ang kanang kamay ngunit muling nakaiwas sina Okarun at nakakita muli ng oportunidad si Aira upang sipain ang ulo nito. Respectfully daw nitong sinabi na hindi sapat ang kapangyarihan niya, kaya naman, respectfully niya ring patatamaan ang mga weak spots nito ng paulit-ulit. Sa tulong ni Okarun, hindi niya tinigilang atakihin ito. Sinabi niyang iisa daw sila ni Takakura. Pinatigil naman sila ni Ayase na sinabing, huwag lumaban ng magkadikit dahil mas madali daw silang matarget pag ganon. Habang nakapose ang pangaang dalawa, tinanong ni Aira kung nagseselos daw ba ito, pero itinanggi yun ni Ayase. Sagot naman ni Okarun na ayos daw ang advice niya at muling binanggit na awkward fellow daw talaga siya. Muli namang ginamit ng Serpo yan ang The Awesome Zone kaya't nawala ang yokai powers ng dalawa, habang sinabi naman ni Ayase na wag niya daw sabihin ni Okarun ang linya na yon. Inis na inis ito at tinanong kung gusto daw ba nilang mamatay. Todo sorry naman si Okarun habang sagot ni Aira na mag-focus daw ito, dahil trabaho niya daw na makip ang weird powers nila in check. Habang nakaporma, sinabi naman ng Serpo yan na useless daw ang gig worker nila kaya't babawasan nila ng 60% ang bayad sa kanya. Hindi naman ito makapaniwala dun. Bigla namang napatilapon silang lahat at nagtataka sina Okarun ano daw ang sanhi nun. Habang nabahala naman si Ayase dahil unti-unting tumataas ang tubig. Napailalim na nga sila sa tubig kaya takang-taka sila sa pangyayari. Pinilit nilang lumangoy pataas dahil dito. Concerned naman si Okarun dahil hindi niya na maramdaman ang lapag at tila malulunod na sila. Nang humawak naman sa gilid si Ayase ay napansin niyang pati ang walls at ceiling ay naging tubig na din. May narinig silang dagandong na ikinabahala nila. At makikita ang napakalaking creature sa ilalim at sinabi ni Ayase na narito na daw yun. Nasa ilalim lang nila ang tinutukoy nito, kaya't sinabi ni Ayase na kailangan na daw nilang umalis doon. Nairita naman si Aira at tinanong sino daw ang nagsabing siya ang in charge doon, siya raw ang leader doon. Nakilala naman ni Okarun ang creature na yun bilang ang Nessie. Dahil dun, nakatiya naman si Aira nang makitang excited si Takakura nang makita ang creature, habang tinawag naman silang dumb bases ni Ayase. Habang amazed, sinabi ni Okarun na dahil nasa Kamigo City sila, dapat ay come easy ang tawag dun. Napabilib naman si Aira dito dahil sa dami ng nalalaman niya at Nessie daw pala ang tawag sa creature na yun. Inis pa din si Ayase at sinabing kung gusto nilang maging body-body at tumitig lang sa Nessie, bahala na daw sila, pero siya ay tatakbo na at tatakas. Samantala, tinanong naman ng mga Serpo yan ang napakalaking creature na ano daw ang ginagawa niya since naatasan siyang pigilan ng woman person na si Ayase. Dahil dun, babawasan din daw nila siya ng 60% sa sahod. Gayunpaman, nagpakawala ito ng high compression water blast at nagawang mahati sa gitna ang isang Serpo yan. Gulat na gulat naman ang mga kasama nito at tinanong ano daw ang ginagawa niya at inaatake niya sila. Tinuro nito si Ayase at siya daw ang dapat na hina-hunting nito. Dahil sa pangyayari, dali-dali namang lumangoy palayo sina Okarun na sinabing nakamamatay daw ang Nessie, habang sinabi naman ni Ayase na yun nga ang sinasabi niya kanina pa. Samantala, tila napapagiwanan naman si Aira na nagpahintay naman kay Okarun. Ngunit bigla na lang itong lumipad at tumama sa ceiling. Bilang resulta nahirapan si Aira huminga, dahil tubig na din ang ceiling. Nabahala naman si Okarun para dito at takang-taka naman si Ayase kung yun daw ba ang isa sa mga atake ng kakaibang alien. Muli nagpakawala ito ng mga shockwave punches kaya't dali-daling lumangoy patakas sina Ayase. Kahit nasa ililim, nakakagulat na mas malakas pa ang mga pagsapak nito dun. Hindi naman makapaniwala si Okarun dahil parehas daw ang specialization nito sa mantis shrimp at inisip kung mantisyan ba yun. Sagot ng creature na kapag nasa ilalim daw ito ng tubig, mas lalo pa itong lumalakas. Ang force daw ng suntok niya ay 10 times na mas malakas sa tubig kesa sa lupa. Ngunit nang tila nauubusan na ito ng hangin ay lumangoy ito paakyat upang makahinga ng ayos. Nagtataka naman sina Ayase nang sabihin nitong 10 times siyang mas malakas sa tubig. Curious naman siya kung wala daw ba siyang gills. Samantala, nag-snap naman muli si Okarun nang ginamit nito ang powers niya.
Pinahuhuli ni Ayase sa kanya ang mantis shrimp alien pero muli na frustrate na naman ito. Sagot naman ni Ayase na gamit daw ang leg strength ni Turbo Granny, siguradong kayang-kaya niyang lumangoy ng napakabilis, so dumiretso na nga ito sa ilalim. Gayunpaman, bumalik din ito agad sa taas dahil malulunod na daw siya. Ano daw ang problema? Tanong ni Ayase, at sagot ni Okarun, na hindi raw siya makalangoy sa ilalim dahil si Turbo Granny ay hindi kaya. Nagulat naman si Ayase dun. At nang naghanda na upang umatake ang mantis shrimp alien, tumakas na sila. Inisip naman ni Okarun kung paano daw ba nila matatalo ang ganong klaseng kalaban. Samantala, kabado naman si Ayase dahil kung hindi sila makakagawa ng paraan, patay daw sila at kung hindi nila tutulungan si Aira na tinawag niyang dumb skunk, ay malulunod daw siya sa tubig. Habang tumatakas, tinanong naman ni Okarun kung hindi ba magagamit ni Ayase ang kapangyarihan niya. Kung kaya daw niyang makaporma sa ilalim ni Aira, sinabi ni Ayase na maaabot siya ng kapangyarihan nito. Pero ang shrimp alien daw ay nakaharang, kaya't wala silang chance na makalapit kay Aira. Dahil dun, sinabi ni Okarun na kukunin niya daw ang atensyon ng alien. Gamitin daw ni Ayase ang pagkakataon na yun upang matulungan si Aira. Nagtataka naman si Ayase kung ano ang sinasabi nito. Dahil kung didiretso ito sa alien, mag-end up lang daw siya na parang si Aira. Huwag na daw siyang dumadagdag pa sa sakit ng ulo. Paano daw niya nasasabi yun? Tanong ni Okarun, sinusubukan niya lang naman daw na maging useful sa sitwasyon. Sagot naman ni Ayase na paano daw magiging useful yun kung makakadagdag pa sa problema nila. Yun nga daw ang dahilan kung bakit sinabi niya kaninang tumakbo na sila at tumakas, pero mas pinili pa nilang maging lovey-dovey ni Aira, dahilan kaya't nag-end up sila dun. Tinanggi naman ni Okarun na lovey-dovey sila. Giit naman ni Ayase na obvious daw at walang tigil sila dun. Isa pa, nakapatong pa nga daw siya sa kanya nung nasa courtyard ng school. Nagulat naman si Okarun na yun pala ang ikinagagalit nito. Pero sabi ni Ayase na hindi daw, dahil wala namang siyang pake sa ginagawa ng isang sinungaling sa dumb skunk niya. Bigla namang hinawakan ni Okarun ang kamay nito at sinabing, kung may care daw siya ay maging straight ito sa kanya. Kung nababother daw siya dun, then hayaan niya daw siyang magpaliwanag. Dagdag ni Okarun, wala daw siyang pake if ma-misunderstand siya ng iba. Pero ayaw niya raw na si Ayase ang mag-misunderstand sa kanya. Gustong-gusto daw talaga niyang malaman nito ano ang totoong nangyari. Nag-blush naman si Ayase dahil doon, pero tinanggal nito ang kamay ni Okarun at sinabing wag daw siyang hawakan nito. Paano niya daw nasasabi lahat yun nang hubad-hubad siya? Nag-sorry naman si Okarun dito. Samantala, umatake naman muli ang shrimp alien at pinatamaan si Ayase, pero to the rescue naman si Okarun na tinulak ito upang makailag at napakayap pa nga sa kanya. Napailalim naman sila sa tubig at nagkititigan. Pag-angat, humingi ng tawad si Okarun dahil hindi niya daw kontrolado ang pangyayari. Ipinangako nitong hindi na siya hahawakan muli. Saktong biglang may na-figure out naman si Ayase dahil sa pangyayari, bagay na ipinagtaka ni Okarun. Sa likod, pagod na ang shrimp alien, habang sinabihan naman ni Ayase si Okarun na pumirmi lang doon. Gumalaw-galaw naman ito sa tubig at naghanda na si Ayase para sa plano nito. Giit naman ng shrimp alien na wag na daw silang pumiglas pa, dahil wala na daw chance na makatakas pa sila sa pag-atake niya. Napatigil naman ito bigla at napatanong ng makitang, nakasakay sa likod ni Okarun si Ayase. Ang plano pala nito ay gamit ang giant hand form ng psychokinesis niya ay hahawakan niya si Okarun, then i-squeeze siya nito forward. Papagalawin niya daw ito gamit ang kapangyarihan niya na para siyang isda na nasa line, tsaka naman siya sasakay sa likod nito. Kaya naman, nang umatake ang alien ay nag-blast off sila mula sa tubig at nakailag sa shockwave punch. Dumiretso naman ang dalawa sa ceiling, na naging tubig na din, upang kunin naman at ma-rescue si Aira. Finally, nagawa ni Ayase na mahaila ito at nang makaangat sa surface, nakahinga na sila muli. Hindi naman makapaniwala si Okarun dahil henyo daw talaga si Ayase. Sagot naman nitong, alam niya na daw yun, habang ginigising si Aira. Nabahala naman si Ayase nang hindi siya nagre-respond at sinabing, nakalunok daw ata ng maraming tubig ito. Kaya naman gamit ang ability niya ay pinasok niya ang loob nito, hoping na hindi siya magalit sa kanya dahil sa ginawa nito.
Forced resuscitation pala yun at bilang resulta, nailabas ni Aira ang tubig na nalunok niya. Natuwa naman si Okarun nang umoke ito habang iniisip ni Aira kung nanaginip ba daw siya. Tinawag naman siyang dumbass ni Ayase dahil nasa same situation pa din daw sila. Inutusan niya ito bigla na maghubad dahil ang extra water resistance daw ay nagpapahirap sa kanila sa paggalaw. Pero hindi naman pumayag si Aira dahil gagawin niya lang daw yun sa wedding night niya. Gayunpaman, pinilit siya nito. Lumangoy naman ang shrimp alien at sinabing sneaky daw ang pagtakas at nang may biglang nagpakitang serpo yan, sinabi nitong hinahunt daw niya lang daw ang mga tao at humingi ito ng unti parang oras. Palutang naman nito, makikitang nag-iba ang itsura niya. Nagtataka naman ang shrimp alien nang mapansin yun habang hinabol siya ng serpo yan na sinabing, lahat daw sila ay useless. Yung Nessie daw, sobrang ayos ang attack power pero may tama sa utak at kung sino-sino ang inaatake. Siya naman daw na tinawag nitong gig worker, malakas naman daw ang attack power sa tubig, pero kailangan nitong huminga sa surface madalas, kaya naman nakakatakas daw ang kalaban. Nag-sorry tuloy ang shrimp alien dahil dun. Enough is enough, sagot nito, ngayon daw ang oras upang mag-amalgamate. Gagamitin daw nila ang body cables upang maging isa. Samantala, habang nagbablush, sinabi naman ni Aira na akuin daw ni Okarun ang responsibilidad dahil nakita siya nitong naka-underwear. Sagot naman ni Ayase na, siya in her underwear ay cheap gaya ng Chupa Chups. Higit pa dun, dapat daw ay magseryoso na sila. Kung hindi daw sila mag-all out bilang team, hindi daw nila sila matatalo. Nag-agree naman si Okarun habang sumagot si Aira na wag daw siyang pautos-utos dahil siya ang leader dun. Nag-countdown naman na si Ayase habang naghanda si Okarun sa plano nila. Dumiretso sila sa ilalim ng tubig upang kaharipan ng kalaban. Pagkabukas ni Ayase ng mata, nagulat naman siya sa nakita niya. Nag-join force ang serpo yan, Nessie at Mantis Shrimp into one's monster kaya naman nabahala sila. Nang makita sila ng alien ay bigla nitong binuka ang bibig niya, at nagpakawala ito ng high compression water blasts. Gayunpaman, nakailag sila dito. Sa sobrang lakas nga ng tira na yon, ay makikitang nahati pa nito ang building, ceiling at ang paligid. Nang silipin naman ito ni Aira, nagulat siya nang bigla na lang mawala ang alien. Yun pala ay naubusan daw siya ng tubig. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon ang tatlo na bumalik sa surface upang huminga. Muntika na daw sila dun, komento ni Ayase. Habang hindi naman makapaniwala si Aira na merong ganong klaseng creature ang nag-e-exist. May napansin naman si Okarun habang tinitignan ng creature mula sa taas at tinuro ito kay Ayase. Napansin niyang ang leeg daw nito ang nagti-take in ng tubig. Dahil dun na-realize ni Aira na hindi nito kayang tumira ng laser non-stop. Ibig sabihin pala nun, kung wawasakin nila ang leeg nito, ay hindi nito kakayaning umatake gamit ang laser, wika naman ni Ayase. Sold naman si Okarun sa plano at sabi ni Aira na maaring ito na ang chance nila. Sinabi nitong lumapit daw sila dun at siya na ang aatake dito. Kaya naman, muli silang bumalik sa ilalim ng tubig at hinarap ang alien. Nag-transform si Aira bilang Acro Silky at ginamit ang hair manipulation ability nito. Pinahaba niya ang buhok niya, upang ipalupot sa leeg ng creature at sakalin nito. Pagkatapos nun, bumitaw na nga siya sa pagkakakapit kay Okarun upang maghanda sa pag-aatake dito. Pumorma siya upang sip-in ito sa vital spot niya which is ang leg nito. Gayunpaman, nakita ng alien ang balak niyang gawin kaya naman sinapak niya si Aira sa tiyan. Bagay na hindi nila inasahan. Akala daw ba nila ay high compression water blast lang ang meron siya, sabi ng alien. Hindi man daw halata, pero ang pinagsama-samang ability daw nila ay may close combat fighter skill. Ginamit nito ang ability ng shrimp alien upang atakihin si Aira na muli na naman niyang na-blast off hanggang sa umabot sa ceiling. Nabahala naman sina Ayase para dito. Muli papatamaan dapat siya nito, pero nakita ni Ayase ito, kaya't mabilis na umangat sa surface sila ni Okarun upang maligtas siya at makaiwas. Ginamit nila ang teknik na ginawa kanina upang makaangat sa ceiling at ma-rescue muli si Aira. Habang hawak-hawak, sinabihan naman ito ni Ayase to keep it together. Nang kamustahin niya kung okay lang ba ito, sagot niyang hindi, habang mangiyak-ngiyak. Pero dahil nakasagot ito sa kanya, sinabi ni Ayase na mukhang okay naman siya.
Naiirita naman si Ira dahil nasa arms daw ng creature ang punch and jerk na si Shrimp Alien. Nagtataka ito kung kailan yun nangyari at dahil dun, hindi na sila makalapit dito. Nainis din si Ayase dahil alam daw ng mga Serpoyan na kailangan nilang mag-compensate para sa kakulangan ng Nessie, kaya naman dinala nila ang punch and jerk na yun. Nabahala naman si Okarun dahil masyado daw itong makapangyarihan, may laser beam ito pati na shrimp punches. Kung nasa land lang daw sana sila mas okay, pero kung nasa tubig, hopeless daw sila. Nagtaka naman si Ayase nang marinig yun at tinanong si Okarun ano daw ang sinabi nito. Sagot naman niyang hopeless daw sila. Pero hindi daw yun ang tinutukoy ni Ayase, ulitin daw nito ang sinabi niya tungkol sa shrimp punches. Hindi na ito nakasagot dahil bigla na lang silang napatilapon sa surface dahil sa shockwave punch ng alien, at umabot pa nga sila sa ceiling. Napahiwalay naman si Ayase sa kanila na tinakpan ng bibig at ilong niya. Nang buksan nito ang mata niya, ay nasa harap niya na pala ang kalaban ngayon. Ngunit, nanghihinayang naman ang alien dahil bigla na namang naubos ang high compression water blast niya. Well, meron pa naman daw siyang ibang paraan upang patayin ito. Sinabi ng alien na delikado daw na tao si Ayase, kaya naman napagdesisyonan nilang mga Serpoyan na patayin ito at e-dissect. Pwede naman daw nilang hintayin siya na malunod, pero masyadong madami na daw oras ang nasayang. Mas okay daw siguro kung bubugbugin na lang nila ito hanggang sa mamatay siya. Nagpop up naman ang veins ng arms nito habang inangat naman ni Ayase ang kaliwang kamay nito na tila ginamit ang psychic power niya upang lumaban. Nagtataka naman ang alien sa kung ano ang binabalak nito. At tatakihin na dapat nito si Ayase gamit ang shockwave punch, pero ginamit nito ang ability niya upang i-manipulate ang tubig. Dahil sa move na yun, bumaba ang water level doon. Bilang resulta, nawasak ang arms ng alien, bagay na ikinagulat nito. Na-rip apart ang arms ng kalaban kaya naman takang-taka siya kung paano yun nangyari. Sagot naman ni Ayase na hindi na dapat sila nag-merge. Well, hindi dapat sa alien shrimp. Ni-reveal nito na ang suntok ng mantis shrimp ay strongest sa tubig. Pero kapag nasa land, hindi nito kayang magpakawalan ng serious punch at all, dahilan kaya ang shrimp alien ay ganun din. Kung susubukan daw nito yun, mag-end up siya gaya ng alien ngayon. Ang shock daw ng sarili nitong suntok ang dahilan upang ma-rip apart ito. Dahil dun, sinubukan namang i-trap ng alien si Ayase sa bibig nito gayunpaman, nahawakan ni Ayase ang ngipin nito upang pigilang masara. Dumiretso naman ulit sa ilalim ng tubig ang alien at sinabing, kayang-kaya daw niyang magstay underwater ng ilang oras, papaano daw si Ayase, hindi ba raw malulunod ito? Inisip ng alien na pwede ding mag-recharge ito at putulin na lang siya into two, gamit ang high compression water blast niya. Makikitang bigla namang nasakal muli ang leeg ng alien mula sa buhok ni Acro Silky. Sinabi ni Okarun na hindi man daw siya makalangoy, meron naman daw itong road na pwedeng takbuhan. Pumosisyon ito upang gamitin ang buhok ni Acro Silky na daan upang mapalapit sa alien at mailigtas si Ayase. Gamit boost ng leg strength niya, nilaunch nito ang sarili niya with great force na parang missile. Nagulat naman si Ayase nang mapansin ito. Sa wakas, nagtagumpay naman ang plano nito na ma-rescue si Ayase. Dahil sa charge ang speed nito, nagawa niyang mahati ang napakalaking katawan ng alien in half at makuha si Ayase sa bibig nito. Magkayakap naman ang dalawa at nang nakarating na muli sa surface ay bumalik sa normal si Okarun. Naggasp naman sila for air at hindi makapaniwalang natalo nila ito. Napansin naman ni Okarun ang solid floor at nalamang nasa hallway na sila. Nagpasalamat naman si Ayase sa hallway at sa hardness nito. Tawang-tawa naman sila at tinanong ni Okarun ano ang sinasabi nito. Sagot niyang, hindi niya daw alam, at tumawa lang sila muli. Nagulat naman sila nang biglang may nagtanong ano daw ang ginagawa nilang dalawa. Pagbukas nila ng mata, nagulat sila na nakatitig lang sa kanila ang mga estudyante sa school na hindi makapaniwalang magpatong sila habang nakahubad. Hindi sila makapaniwalang back to normal na ang lahat at nakita sila ng mga estudyante sa eskwelahan. Kaya naman dali-dali silang tumakbo. Sinabi naman ng mga estudyante na si Ayase at ang Four Eyes daw mula sa Class B ay may ginagawang kababalaghan. Hiyang-hiya si Okarun na tumatakbo habang tinakpan ang saging niya. Makikitang pababa din ng hagdan si Ira.
Hindi makapaniwala ang mga boys na nakahubad din ito at inisip kung bakit silang lahat ay walang saplot. Diretso sa school infirmary, tinanong ng nurse ang tatlo kung pinagmumukhang tanga ba daw nila siya. Ulitin daw nila ang istorya nila mula sa simula. Nakadamit na nga ang tatlo na tinanong nito kung nabully daw ba sila, sagot naman nilang hindi. Pinilit sila nitong pinapaamin dahil hindi naman daw nila kailangang itago yun. Dagdag ng sexy nurse na zero tolerance daw ito sa bullying at nasa side nila siya. Nagpasalamat naman sila dito. Bigla namang bumukas ang pinto at may tumawag sa nurse na Queen Sensei na lalaki, na nagsabing may phone call daw ito sa staff room. Nilapitan naman siya nito at pinalo sa ulo sabay tawag na kalbo sa kanya. Sinabihan niya na daw itong huwag basta-basta bubuksan ang pinto nang hindi kumakatok. Nagsorry naman ang lalaki sa kanya. Sagot lang nitong mukhang kailangan niya daw siyang parusahan at tinawag itong shiny cue ball. Lumabas muna ito ng infirmary at sinabing, babalik daw siya in a minute. Pwede daw silang magstay muna doon hanggang gusto nila. Nagpasalamat naman sila sa kanya. Pagkalabas, nagwala naman sina Ayase at Aira. Hindi alam ni Ayase ano ang gagawin dahil nakita daw sila ng lahat sa pinaka-weird na situation possible. Sa gilid, concerned naman si Aira sa popularity nito at sa innocent image niya. Dagdag ni Ayase, sobrang persistent daw ng mga aliens na yun at hindi niya na kayang pagdaan pa ulit ang ganung pag-atake. Sinabi naman ni Okaron na this time, siya naman daw ang pakay nila at mukhang nais nila ang kapangyarihan ni Turbo Granny. Dahil dun, naalala naman ni Ayase na itanong, kalyan ba daw nagamit ni Aira ang kapangyarihan ni Acro Silky? Sagot niya namang nung nasa gitna daw sila ng labanan. Isa pa, siya daw kasi ang exquisite chosen savior ng mundo. Nagtataka naman si Ayase bakit pa bago ang title nito. Hindi na naman nagulat si Ayase na nangyari yun since nalipat ang aura ni Acro Silky sa kanya. Gayunpaman, sabi ni Okaron na pwedeng targetin na din daw siya ng mga alien dahil dun. Nag-blush naman si Aira at inisip na concerned daw para sa kanya si Okaron. Dagdag nito, nagawa nitong labanan ng alien dahil sa yokai power niya, pero dahil sa taglay na kapangyarihan nito, siguradong tatargetin na din nila siya. Napapaisip naman si Ayase kung hindi ba daw kakaiba yun. Kung nais ng alien ang kapangyarihan ng yokai, bakit hindi na lang nila atakihin ang yokai mismo? Nag-agree naman si Okaron at inisip yun exactly ang point. Meron daw kasing argument na if nagtataglay ng astounding science at technology ang aliens, bakit hindi pa nila ini-invade ang Earth? Kahit siya raw ay nagtataka dun. Na-realize nitong, hindi nila yun magawa dahil may mga yokai. At hindi lang sa Japan. Meron din daw folklore ng spirits at demons sa buong mundo. In other words, ang mga yokai at demons na yun ang siyang nagpoprotekta sa Earth mula sa alien invasion. At kahit na may science at technology daw ang alien, hindi pa rin nila matalo-talo ang mga yokai, kaya't kailangan nilang atakihin ang mga special na tao gaya nila, upang pag-aralan. Nais sila nito, upang makadevelop ng science na kakailanganin sa pagtalo sa mga yokai. Sigurado daw si Okaron dito. Marahil ang mga alien rin daw ang nagnakaw ng nawawala nitong Jolan. Nabahala naman si Okaron at kailangan na daw nilang mahanap yun agad. Naguluhan naman si Ayase sa kwento nito at hindi niya malaman ano ang point nun. Tanong niya ano ba daw ang masama exactly. Samantala, sinabi ni Aira na nakuha niya daw ang gist nito, which is, nasa kanya ang fate ng buong mundo. Sagot na lang ni Okaron na pwede naman daw nilang isipin yun. Napahiga naman sa lapag si Ayase at sinabing, ang pinaka-importanteng point daw, ay nakita siya ng lahat ng nakahubad. Nainis naman si Aira at huwag niya na daw ay paalala yun. Hindi makamove on si Ayase dahil kahit ano daw ang sabihin nila, wala namang maniniwala. Inisip niya ano ang gagawin nila. Agree si Aira dito at inisip na isisisi niya na lang daw ito kay Ayase, dahil pinagbuhad siya nito. Yun naman daw ang totoo at pwede din daw sabihin yun ni Okaron. At dahil totoo naman yun, sinabi ni Ayase na bahala na silang sabihin yun. Nagtaka naman si Okaron dahil kapag ginawa daw nila yun, ay lalabas na masama si Ayase. Wala namang pake ito dahil pagod na daw siya. Sasakit pa daw ang ulo nito sa pag-isip ng mga excuse na sasabihin. Bigla namang dumating ang mga kaibigan ni Aira na binisita siya. Tinanong nila ano ang nangyari at kung okay lang ba daw ito.
Nagulat naman si Ira sa kanila. Tinanong ng isa si Ayase kung siya raw ba ang may kakagawa nito. Hindi naman ito sumagot habang pinatigil naman ito ni Okarun. Hinayla na nila si Ira palabas, pero sinabi ni Okarun na kung hindi daw mag-e-explain si Ayase, lalabas na siya ang masama sa sitwasyon na yun. Sagot lang nitong hindi na daw yun mahalaga. Bigla naman itong na-bring up na dapat ay si Okarun daw ang mag-explain ng sarili niya. Ano daw ang ginagawa nila ni Ira nung lunch sa courtyard? Sagot naman nitong, bigla na lang daw siyang sinubukang halikan ni Ira out of the blue, bagay na ikinagulat ni Ayase. Dagdag niyang, totoo daw yun at ang ending, nagbuno silang dalawa at nahulog sa lapag. Sakto naman daw na dumating siya. Curious naman si Ayase ano ba daw ang ginagawa nito doon, in the first place. Nahiya naman si Okarun at inamin na nagwa-workout daw siya, push up and stuff. Sa totoo lang daw, nais daw nitong mas maging malakas. At nang tanungin ano ang reason niya para gawin yun, sagot nitong, kung mapapansin daw ni Ayase na nagiging tough ito nang hindi niya alam papaano, magmumukhang cool daw siya. Gulat na gulat naman si Ayase sa sinabi nito. Meron daw pala siyang vain side din. Hiyang-hiya naman na umamin si Okarun. Dagdag niya, lalaki pa rin naman daw siya. Nais daw kasi niyang isipin ni Ayase na cool siya. Nilapitan naman siya nito at sinilip ang mukha niya. Sinabi naman ni Okarun na wag daw siyang pagtawanan nito dahil hindi daw nice kapag ginagawa niya yun. Curious naman si Ayase kung bakit daw nito gustong isipin niya na cool siya. Nag-stutter naman si Okarun at sinabi lang na dahil lalaki daw siya. Pero nang tanungin ano daw ang kinalaman nun sa pagiging lalaki niya, hindi naman makapaniwala si Okarun na hindi pa rin ito satisfied sa mga sagot niya at pinatitigil na ito. Kaya naman, nauna na siyang umalis at wika niya, wala daw siyang sasabihin na anything na magpapamukha na si Ayase ang may kasalanan ng lahat. Nang palabas na ito tinawag naman siya ni Ayase na halatang nagbablush din. Parehas naman silang tila nahihiya sa isa't isa. Tinawag ni Ayase si Okarun, at mukhang meron itong gusto sabihin sa kanya, pero biglang dumating ang mga kaibigan ni Ayase. Nagulat ang dalawa sa kanila, at sinabi ni Ayase na natakot daw siya sa kanila. You're one to talk, ika naman ng isang kaibigan niya. Sinabi ng isa na nabalitaan daw nila na biglang nawala ang dalawa sa gitna ng klase. Sumang-ayon naman ang isa, at ika nito na si Kana daw ang nagsabi sa kanya. Dagdag pa ng isa na ayon daw kay Kana, hinuhag ni Ayase si Okarun sa harap ng Class D habang sila'y nakahubad. Nasa science lab daw sila nung oras na yun, at tinanong nito kung anong nangyari. Sagot naman ni Ayase na kahit nasabihin pa niya ito sa kanila, hindi naman nila ito maiintindihan, at ganun na lang daw ang nangyari. Ika naman ni Okarun na medyo vague daw yun, at makikita natin ang reaksyon ng mga kaibigan ni Ayase. Sinabi ng isa na nasolve na daw niya ang misteryo, at tinanong siya ng kasama niya kung totoo ba. Tinanong niya si Ayase kung may kilala ba siya sa Class D na nagngangalang Shiratori, at sumagot ito ng oo. Pinaliwanag niya na sa investigasyon daw niya, nalaman niya na nakahubad din daw si Shiratori, kaya yun ang patunay na merong love triangle sina Ayase, Okarun, at Shiratori. Sa ibang salita daw, klaro na pinag-awayan ng dalawang babae ang isang lalaki. Tapos, tinanong niya kung nude gladiatorial combat ang nangyari. Dadag pa niya na nung kinakausap daw ni Ayase yung hipon kanina, yun daw ay para matuto sumuntok, para mabugbog si Shiratori, at mukhang gulat na gulat ang isa namang kaibigan. Weird at withdrawn daw kumilos si Ayase dahil nagseselos daw ito, at sinabihan siya ni Ayase na manahimik at hindi daw siya naiinggit. Dinuduro naman ng isa si Okarun, at nung pinatigil siya nito, sinagot niya na ito ang may sala. Damako naman tayo sa Class 2D kung saan kinakamusta si Ira Shiratori ng mga kaklase niya. Gagawin daw nila ang lahat kung kailangan ito ng tulong. Pinapasalamatan naman niya silang lahat kasi pinapasaya daw nila siya. Gayunpaman, ayaw niya daw pag-usapan ng nangyari kanina kaya wag na lang daw nila itong pag-usapan. Makikita natin na nakangisi si Shiratori, at bilib na bilib siya sa sariling kasikatan niya. Lahat daw ng pinaghirapan niya sa pagpapasikat ay nagbubunga sa gantong mga panahon. Sa ganoong takbo daw, tila hindi na nangyari ang insidenteng yun. Bigla naman nagbago ang ekspresyon sa mukha niya nung narinig niya na pinag-uusapan si Ayase at sinisisi ito sa nangyari.
Sinabi ng kaibigan ni Shiratori sa mga kaklase nila na hinaharas daw ni Ayase si Aira nung mga nakaraan, tulad nung pagbato nito ng washbowl sa kaibigan niya. Kung ano-ano na ang mga sinabi ng mga kaklase ni Shiratori tungkol kay Ayase dahil dito, tulad ng hindi daw makakawala si Ayase sa ginawa niya. Sino ba ang akala niya sa sarili niya? At siguro daw naiinggit lang ito sa ganda ni Shiratori. May nagsabi pa nga na makikipagtatnakan daw si Ayase kahit kanino basta lalaki. At gatong naman ng isa na narinig din daw niya ang chismis na yun na kumakalat kamakailan lang. Ika naman ang isa na kailangan daw nilang pagbayarin si Ayase, at sabihan daw ang lahat tungkol sa kanya. Matututo daw ito na wag paiyakan ang Shiratori nila. Nagsalita na si Shiratori, at sinabi niya na siya daw ang nagpakalat ng chismis na yun, na ikinagulat nilang lahat. Ika niya na mali daw siya sa paggawa nun, at huwag daw silang magsabi ng mga masasamang bagay tungkol kay Ayase. Lumabas na ng silid si Shiratori, at hindi pa rin makapaniwala ang mga kaklase niya. Umupo si Shiratori sa isang bench sa labas ng eskwelahan, at tila nagsimula siyang umiyak. Sinabi niya na nagkamali daw siya, at kawawa naman daw ang popularity niya. Nagdadabog siya, at tinatawag na idiot ang sarili, nung may nagtanong sa kanya kung anong ginagawa niya. Si Ayase pala ito, at sinabi nito na may sira parent sa ulo si Shiratori. Shot it, sagot ni Shiratori, at tinanong niya kung anong gusto ni Ayase, na sumagot na wala naman. Kinamusta siya ni Ayase sa paggawa niya ng convincing story, at pinaliwanag niya na galit daw ang lahat kay Ayase, at kita na nagulat ito. Mag-isa ka parent, ika ni Ayase, lagi daw nakasunod ang mga tao kay Shiratori tulad ng tae ng goldfish. Sinabihan naman siya ni Shiratori na pagbigyan naman daw siya nito, at umalis na siya dahil magkalaban daw sila. Tinanong naman ni Ayase kung hindi nagsalita ng masama si Shiratori sa kanya. Sinagot nito na oo daw, at tinusta niya daw sa apoy si Ayase. Tumayo naman si Ayase, at sarcastic na sinabing sure. Pero sa oras na yon, may nakita silang dalawa. Makikita natin na may tumutulo na likido sa sahig, at sinabi ng pinanggalingan nito na hindi na lang daw siya pwedeng basta-bastang umalis na lang. Kailangan niya daw kumita ng pera para sa pamilya niya. Malalaman natin na ito pala ang gig worker ng mga alien kanina, at ito din ang nakita ni Ayase. Nag-transform na si Shiratori, at sinabi nito na hinahabol parent pala sila nun. Nandiri naman si Ayase dahil tumutulo daw ang puting likido mula rito. Binanggit ng gig worker ang mga salitang Chiquitita you and my cry habang naghahanda umatake, pero bigla na lang siya bumalagta sa harap ng dalawa. Nagulat ang dalawa sa nangyari, at narinig ni Ayase na binanggit ng gig worker ang salitang Chiquitita. Sa isang flashback, makikita natin na umiiyak ang isang bata na hinahabol ang tatay niya, at malalaman natin na ito pala si Chiquitita. Sa sumunod na eksena, nagising ang gig worker na may mga bandages, at nagtaka siya kung nasan siya. Nakita niya na nakatayo sina Ayase sa harap niya, at sinabi nito sa lola niya na alien ang gig worker. Ika naman ni Seiko na hindi naman daw mukhang alien yun, at tinanong niya si Ayase kung sure ba siya na hindi yun isang kapa. Nagalit naman sa kanya ang apo niya, at sinabi nito na meron na daw alien sa harap niya pero hindi parent siya naniniwala. Sagot naman ni Seiko na hindi daw yun alien kundi isang kapa, at sumingit naman si Okaron na sinabi na merong mga taong magsasabi na alien ang isang kapa. Tinanong naman ni Shiratori kung anong gagawin nila sa gig worker. Ginamat na nila ito, pero baka atakihin pa rin sila nito. Sinubukan ng gig worker tumayo, at sinabi ni Ayase sa kanya na tumigil siya dahil kasama na nila ang lola niya ngayon. Napansin naman ng gig worker ang pagkain, at ika ni Ayase na hindi daw nila alam kung anong kinakain ng mga alien kaya ginawa nila ito ng curry, at hindi nito kailangan kainin ang pagkain pag ayaw nito. Tila may gustong sabihin ng gig worker, at nagtaka si Ayase kung ano yon, pero bigla na lang itong umiyak. Pinaliwanag nito na yun daw ang unang beses na nakakuha siya ng ganong klase ng medical attention o tinrato ng ganun kabait. Tapos, nangako siya na hindi na niya susubukang saktan sila. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang bahay ni Ayase, at ang malaking platter ng iba't ibang sushi. Kinakain ito ng gig worker, at 2 beses niyang sinabi na ang sama ng lasa nun. Nagkakagulo na silang lahat sa hapagkainan, at sinabihan ni Seiko ang gig worker na tigilan ang pag-ubos sa toro.
May pinag-aagawan naman si Ayase at Shiratori, at sinabi ni Ayase na wala siyang pake kung bisita si Shiratori, at pwede lang daw dito ay luya. Sagot naman ni Shiratori na dahil bisita daw siya, dapat inaalok siya ng Nodoguro. Makikita din na sinipa ni Turbo Granny si Okarun, at sinabi nito na kinain daw ni Okarun ang lahat ng yuni niya. Panay ang pagbagbog ni Seiko sa gig worker, at sinabi niya rito na kapa daw ito, kaya dapat ang kainin nito ay ang kapamaki. Sa kabilang banda naman, nangatwiran si Okarun na iniwan daw ni Turbo Granny ang yuni, at sinabi naman ni Turbo Granny na tinatabi niya daw yun para huling kainin. Siyempre, nag-aaway pa rin ang dalawang dalagita, at sinabi ni Seiko na hindi na daw niya sila bibigyan ng sushi. Ubos na ang sushi nila, at sinabi ng gig worker na may sakit daw ang anak niya. Pinaliwanag niya na nawawalan daw ito ng dugo kapag tumatay at umiihi, at kapag hindi ito nakakakuha ng daily blood transfusions, mamamatay ito. Dagdag pa niya na namatay daw ang asawa niya sa parehas na sakit. Meron siyang binanggit na alien word na hindi maintindihan ni Ayase na kailangan daw para sa treatment ng anak niya. Pinaliwanag ng gig worker na yun daw ay pera sa salita nating mga tao, at kailangan niya daw yun. May sinabi na naman siya sa alien language, na conflict zone daw, at wala siyang paraan na kumita ng pera doon, kaya umalis siya para maghanap ng pera sa ibang lugar. Silang mga alien word daw ay merong matitibay na katawan. Pwede daw silang magtrabaho bilang alien word o bodyguards, pero mahina daw siya. Wala daw trabaho para sa alien word tulad niya na dumaan na sa kahirapan, at ang kaya niya lang gawin ay dangerous work bilang outlaw. Dahil daw mahina siya, namatay ang asawa niya, sinataktan niya sina Okarun, at pinuno ng anxiety ang anak niya. Makikita natin na lumuluha na ang gig worker, at tinawag niyang pathetic ang sarili niya. Tinanong naman ni Okarun kung ano daw ang pwede nilang gawin para tulungan siya, at kung binigay niya daw sa kanya ang talong niya, maliligtas ba nito ang anak niya? Ika naman ni Ayase na ano daw ang pinagsasabi ni Okarun, at sagot naman nito na kung mabibenta daw yun ng gig worker, okay lang yun sa kanya dahil pwede naman daw nila yun kunin mamaya. Saan naman daw nila kukunin yun? Sagot ni Ayase, at dagdag pa nito na ang kailangan sa treatment ng bata ay daily transfusions kaya walang point sa pagkuha ng lump sum ng pera. Masama daw ang sitwasyon, pero kailangan ng gig worker na kumita ng tuloy na pera para mabayaran niya ang treatment ng anak niya. Ika naman ni Okarun na gusto daw ng gig worker na magtrabaho pero walang trabaho para sa kanya, kaya saan naman ito kukuha ng pera? Alam na daw niya ang problema ng gig worker kaya hindi siya pwedeng magpanggap na hindi niya ito alam, at gusto niya ito tulungan. Sinabihan siya ni Ayase na kumalma. Naiintindihan daw nito ang nararamdaman niya, pero biglang sumingit si Shiratori na sinabing pwede niya daw kunin ang talong ni Okarun. Sinabihan siya ni Ayase na manahimik, at tinawag siyang duck skunk nito. Ika naman ni Shiratori na ang babaeng ayaw suportahan si Okarun kapag sinabi nito na gusto niyang tumulong sa isang tao, ay hindi pwede maging jowa nito, at mukhang naiinis na si Ayase sa kanya. Sinabi naman ng gig worker na tulad ng sinabi ni Ayase, ang tamang paraan lang daw ay magtrabaho. Dagdag pa niya na ang thoughtfulness ni Okarun ay nagpapainit ng puso niya, pero madami na daw siyang nagawa rito. Tulad ng pinanggako niya, hindi na daw niya sila sasaktan. Nag-sorry ang gig worker dahil masyado na daw siyang nagtagal dun, at nagpasalamat din siya, pero merong biglang nagpatigil sa kanya. Si Seiko pala ito, at sinabi niya na rank daw ang dugo ng gig worker. Ika naman ni Okarun na hindi niya daw dapat sabihin yun dahil alienism daw yun at hindi yun PC, politically correct. Habang inaamoy ang gig worker, sinagot ni Seiko na manahimik daw si Okarun, at sino daw ang hindi PC. Tinanong niya ang gig worker kung yung puting likido ay ang dugo nito, at sinabi ni Seiko na nostalgic daw ang amoy ng bandages ng gig worker na ikinagulat nito. Pinainom ni Seiko ng gatas ang gig worker, at sumunod naman ito. Nagtaka naman ang tatlong bata, at tila may napagtanto ang gig worker. Sinabi ng gig worker na yun daw ang dugo nila, at may kita na gulat si Ayase na tinanong ang lola kung paano daw yun nangyari. Pinaliwanag naman ni Seiko na ang mga bandages daw ay kaamoy ng mga pamunas para sa gatas. Ang gatas daw ay parang dugo na ng mga baka, pero hindi daw niya na-imagine na ang gatas ay ang dugo ng mga kappa monsters. Di makapaniwala si Ayase, at sinabi niya na kukuha daw sila ng madaming gatas.
Ganun din ang reaksyon ni Okarun na tinawag na Dover Demon ang gig worker. Ika naman ang gig worker na medyo mahina daw yung gatas, at sagot naman ni Seiko na diluted daw yun para sa human consumption. Dagdag pa niya na meron daw siyang kilalang dairy farmer, at papakiusapan niya ito na bigyan ng baka ang gig worker. Banilinan niya ang gig worker na ibigay ang lahat na meron ito at alagaan ang sariling kalusugan. Makikita natin na kinuha na ng isang UFO ang baka, at nagpasalamat ang gig worker kina Okarun. Hindi niya daw makakalimutan ang utang niya sa kanila, at kapag kailangan nila ng tulong, kakampi nila siya. Ika naman ni Seiko na manahimik daw siya. May inis ang mga kapitbahay sa kanya, kaya bilisan na lang niyang umalis. Cattle mutilation, sigaw ni Okarun, at manghang-mangha naman si Ayase sa laki ng UFO. Sinabi naman ni Shiratori na siya daw ang protector ng planetang yun kaya wag na daw babalik ang gig worker. Matapos yun, tinanong ni Ayase ang lola niya kung naniniwala na ba ito sa mga aliens, at sinabi naman ni Seiko na kapwa daw yung gig worker. Tila napipiko na si Ayase sa lola niya, at humingi siya ng tulong kay Okarun, na muling sinabi na ayon sa ibang tao, ang mga kapwa monsters ay aliens. Bumalik na sila sa loob ng bahay, at nagmamakaawa ang tatlo kay Seiko na bilhan sila ng mga uniforms at gamitin daw niya ang appearance fees bilang Dodoria. Tinanong naman sila ni Seiko kung ilang beses niya sila bibilhan ng mga uniforms, at sagot ng tatlo na aalagaan nila ang mga ito. Tinanong ni Shiratori si Ayase kung bibilhan ba din sila. Sagot nito na silang mga study auntie ay walang pera, at sa ganong mga panahon, kailangan nilang pagsamantalahan ang pera ng mga nakakatanda, at dagdag pa ni Okarun na pangatlong beses na daw nila yon. Sinabi ni Seiko na bibilhan niya sina Aira at Okarun, at mukhang nagulat ang apo niya. Ika nito na bakit siya daw wala, at sagot ni Seiko na ayaw niya daw yung look sa mata ni Ayase dahil sinasabi nito na pagsamantalahan nila ang pera ng mga nakakatanda. Inutusan niya si Ayase na gayahin si Horishi Abe hanggang sasabihan niya ito na tumigil, at ayaw naman ito gawin ni Ayase, na sinabi pa, like I'd ever do that. Pinaalalahanan siya ng lola niya kung sino kausap niya, at sinabi nito na kalimutan na daw ni Ayase ang uniform. Ano naman daw pake niya dun, hindi naman siya ang magsusuot noon. Gumawa na ng Horishi Abe impression si Ayase, at pinagtawanan siya ni Shiratori, habang sinabi naman ni Okarun na medyo cute daw yun. Sinabi naman ni Seiko na hindi naman daw ganun si Horishi Abe, at sa oras na yun, biglang may nag-doorbell. Inutusan ni Seiko si Ayase na tignan kung sino nandun habang ginagawa ang impression, at sumunod naman si Ayase na sinabi ang mga salitang rocket engine valve sa boses ni Horishi Abe. Habang binubuksan ni Ayase ang pinto, sinabihan siya ng lola niya na papanuurin siya nun mula kung saan ito nakaupo kaya wag daw siyang titigil. Pinagbuksan na ni Ayase ang nag-doorbell, at sinabi niya rito na siya daw si rocket engine valve. Malalaman natin na kilala pala ni Ayase ang lalaking nag-doorbell, at ang pangalan nito ay Gigi. Sinabi ni Seiko na nandun na daw pala siya, at sinabi daw ng nanay nito sa kanya na pupunta ito. Kita ang gulat sa mukha ni Ayase, at tinanong niya si Gigi kung bakit siya nandun. Tinanong naman ni Okarun kung sino si Gigi, at sinabi ni Seiko na nakababata daw ni Ayase yun, at ang unang mahal, na ikinagulat ni Okarun.